na inihanda ng Living Hope Youth Sports na hango sa parabola ng Panginoong Hesus na matatagpuan sa Lucas 15 patungkol sa isang kalibughang anak. May kasabihan na kapag may pera ka, marami kang kaibigan. Kapag libre mo lahat, ikaw ang pinakamabait na tao sa mundo. Pero kapag ubus na ang pera mo, pati aso ng kapitbahay mo, hindi ka na kilala. Ganito ang kwento ng isang binatang akala niya ay mas masaya ang buhay kapag wala ng magulang na nag-uutos. Wala ng curfew na magsasabing, anak, saan ka pupunta? At wala ng anak, mag-ipon ka. Sa isip niya, ang tunay na kaligayahan ay nasa labas ng bahay. Ang hindi niya alam, minsan ang hinahanap nating kalayaan ay siyang magdadala sa atin sa kapahamakan. Ito ang kwento ng isang anak na umalis, naligaw, naghirap, at natutong bumalik. Dito magsisimula ang ating kwento. May isang ama na may dalawang anak. Sa tahanan nila ay puno ng pagmamahal, gabay, at pagpapala. Ngunit isang araw, ang nakababatang kapatid ay lumapit sa kanyang ama at nagsabing, Ama, akin na ang mana ko. Anak, ano bang problema mo? Pakiramdam ko hindi ako malaya sa bahay na ito. Gusto ko lumabas sa mundo para makita ko naman. Kaya akin ang aking mana. Kapatid, ano pa bang nais mo? Nasa atin lang lahat. Hindi niyo ako naiintindihan. Ayoko na lang tumalatong tao. Mayabang ka! Ako lang malaki. Nasa bubot na masakit man sa puso ng ama. Pinahintulutan niya ang kanyang anak na sundin ang sariling kagustuhan. Dala ang kanyang mana at ang mga panahon. Iniwan ng bunsong anak ang tahanang kinalakihan niya upang hanapin ang kaligayahang inaakala niya matatagpuan niya sa mundo. Uy, pre! Kumusta? Uy! Magandang ako sa'yo! Sakto! Tagal na natin, oh. Buti matagal sa natin mo. Oo, balis na ako sa atin. Ano tayo dito? Sinuha ko yung mana ko. Hindi kasi hindi ka napatagal ito. Di na, wala na. Gawin mo na to. Uy, saan ka to? Mukhang masaya yan, ah. Tingin nga. Talaga? Pwede to. Gusto. At dahil sa kagustuhan niyang maranasan ang buhay na walang limitasyon at walang gabay ng kanyang ama, dumating ang araw na gumawa siya ng isang desisyon na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pagdating sa malayong lugar, natikman ng bunsong anak ang mga kasiyahan sa mundo. Napalibutan siya ng mga kaibigang bisyo at makamundong aliwan. Habang may pera, marami ang nakikisama sa kanya at tila wala ng ibang mahalaga sa kanyang buhay. Pero para siyang celebrity, lahat gusto niyang kasama, lahat gusto niyang masubukan, lahat gusto niyang maging kaibigan. Pero alam naman natin ang kasabihan, kapag may pera ka, bro, ang tawag sa'yo. Pero kapag wala ka ng pera, huyo ka na sa kanila. Pera. Wala na akong pera. Tapos nagutom pa sa lugar na to. Wala na akong makain.
Pero sige, hanap ko ng pagkakakitaan. Uy, pre! Hoy! Bira, wasak ka na naman ah. Grabe. Lagi naman kita. Ay, alam ko na naman. Bakit ka naman lasing? Away kayo, no? Oo, lagi naman. Yan, kasi puro kasi alak eh. Ano? Kumita ka na? Tropa mo. Alak is life. Ano nga pala, pre? Wala na kasi akong pera eh. Baka may mapayaran ko or may mapagkakakitaan tayo dyan. Wala ka ng pera? Wala na eh, oh. Ikaw man ang nilibre sa amin dati. Uy, tinawag mo ba kayo alak na inom namin kagabi? Agay mo. Kaya asawa mo eh. Baka meron alam dyan, pagkakakitaan natin. Oo, wala ka. Wala kang trabaho eh. Ang sama ito. May balaya mo. Wala na yan. Wala nag-aaral. Basa yan. Kaya may nakita ko doon, ano parang may baboyan doon. Sige, sige. Hindi ko kilala eh. Basta, Maganda yan. hindi ko alam eh. Kasi, maganda yung mga baboyana. Bagoy, maganda. Subukin na. Basta subukan mo nandun, pumasok. Sige, pre. Nagkaka naman eh. Pag-iyam Sige, pre. Nakita natin, hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan. Unti-unting maubos ang kanyang kayamanan. Kasabay nito ay dumating ang tagutom sa lupain. Kasabay nito na nawala ang mga taong dating nakapaligid sa kanya. Wala nang natirang pera, wala nang matakbuhan, walang malapitan, at wala nang maaasahan. Upang mabuhay, napilitan siyang magtrabaho sa pagpapakain ng mga baboy. Sa kanyang matinding gutom at paghihirap, naisip niyang mas mabuti pa ang kalagayan ng mga lingkod sa bahay ng kanyang ama kesa sa kasalukuyan niyang kalagayan. Magandang umaga po. Pwede po ako mag-apply sa inyo bilang trabaho. Kasi gutom na kasi ako. Hindi ko kailangan ng trabaho. At kukunin mo ka. Ayun o, may pagkain ng baboy. Kainin mo. Medyo. Ito, palit mo lang tayo. Para mo. Okay na? Sorry. Sorry po. Ang hirap na buhay. Nakakapagod. Ilang pantang pala yung nagbibigay. Hindi ko rin nakasama. Kaya inagahan ng pag-alis ko sa bahay namin. Sa bahay! Sila ang mga bahay. Kumakain na doon ng aming ano. Kumakain naman ng isang pagkain. Pero ito ako ngayon. Nasa ito. Banglaga. Nakakaranas ng tagutom. Makapatay ng segundo. Ang mga tauhan ng aking tatay. Sabat na sabat ang pagkain nila. Babalik ako. Hindi niya ako magkawin sa aking tatay. At salamat. Hindi na ako dapat tawagin isang anak. Kundi tauhan na lang. Nakita natin
na sa kanyang matinding gutom at paghihirap, naisip niyang mas mabuti ang kalagayan ng mga lingkod sa bahay ng kanyang ama kesa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa gitna ng pagkabagsak, nagsimula siyang mag-isip at bumalik sa tahanan ng kanyang ama. Samantala, sa tahanan ng kanyang ama, may isang pusong patuloy na naghihintay. Bagamat buo ang kanilang tahanan, may kulang sa kanilang pamilya. Araw-araw ay iniisip ng ama ang kanyang punsong anak. Hindi siya tumigil sa pag-asa na balang araw ay muli niya ito makakasama at makikita. Simula nung kinuha ng kanyang mana, wala na ako hindi manala ko. Mahal na amo. Bayag niya ako pinapansin. Mahal na amo. Pansin ko po naman ang pagbuhay. Ito po, may pagdalis na buhay. Pansin ko na may mula sa pagdalis. Pansin ko rin na napakalumbay. Nais niyo po ang makita mo. Makasama. Habang siya ay nasa malayo pa, nakita siya ng kanyang ama. Hindi siya hinintay ng ama na lumapit sa halip. Tumakbo ito patungo sa kanya. Niyakap at buong pusong tinanggap. Hindi galit ang sumalubong sa kanya. Hindi paghuhusga, hindi pagmamahal, pagpapatawad at pagtanggap sa isang anak na nawala. Ngunit ito'y bumalik. Nagkasala ako sa lagi. Hindi na ako dapat para tawagin yung anak. Hindi yan. Ang pag-aari ko ay pag-aari mo. Huwag kang mag... Ako ay tatay mo. Halika. Mga alipin. Halika. Gamit niyo ang aking anak. Gamit ka mo. Gamit. Atipat. Buhay niyo siya ng gandang baka. Katayin. Ano ba yan? Ano ba yan? Maraming salamat daw. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabalik ng bunsong anak. Nang marinig ng panganay na ang anak ay bumalik at sila'y nagsisiyahan sa kanilang tahanan, siya ay may sama ng loob. Hindi niya na maunawaan kung bakit ipinagdiriwang ang pagbabalik ng kanyang kapatid na nagkamali. Sandali na, anong awitin kaya yun? Para may kasayahan sa amin na pumunta ako doon at titignan ko ano nangyayari. Nalibin! Nalibin! Anong kasayahan ang meron sa tahanan? Magsaya tayo. Hindi, Ama. Tingnan mo. Sa lahat ng taon na kasama kita, pagmasdan mo. Nagpakapagod ako sa'yo, nagpakalila ako sa'yo. Ni minsan di mo ako pinaggatay ng maliit na kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Hindi mo nakikita ang aking katapatan, pero nung bumalik ang kapatid kong yan, ipinaggatay mo siya ng malaking
ng malaking kambing o malaking hayop. Sinutan mo ng malinis na damit, hindi mo man lang pinaliguan. Pero ano ba? Patapusin mo muna ako. Sa lahat ng pinagdaanan natin, ako lang ang kasama mo. Naging tapat ako sa'yo. Hindi ko hinihingi na suklian mo kung ano ang binigay ko sa'yo. Pero sana man lang nakikita mo kung ano ang halaga mo. Anak, dapat tayo maghanap dahil ang iyong kapatid ay namatay at muling nabuhay. Nawala at muling nasampuan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang anak na umalis sa kanilang tahanan. Ito ay larawan ng maraming tao ngayon. Maraming kabataan ang lumalayo sa Diyos. Hindi dahil walang simbahan, hindi dahil walang Biblia, hindi dahil walang nagtuturo, kundi dahil iniisip nilang mas masaya ang buhay kapag malayo ka sa Diyos. Ngunit tulad ng alibughang anak, darating ang panahon na mauunawaan natin na ang mundo ay maaaring magbigay ng pansamantalang saya, ngunit hindi ito kayang punan ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Katulad ng Ama sa ating kwento, ang Diyos ay hindi tumitigil sa paghihintay sa iyo. Sa bawat araw na ikaw ay nalayo sa Kanya, nakatingin pa rin siya kung nasaan ka. Umaasang makikita kang muli, handang yakapin, handa kang patawarin. Hindi mahalaga kung gaano kalayo, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong pagkakamali. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nabigo. Kapag ikaw ay lumapit sa Diyos ng may puso nagsisisi, tatanggapin ka niya ng may pag-ibig at biyaya. Amin pong ipinakikilala ang LHBBC Youth Sparks